Ang masabi ko sa kanila, English ko to para maintindihan ng taga-Chinese Embassy. Alam mo, bihira ko sumasagot. Hindi po ako sumagot sa Chinese Embassy. Directly. Ngayon pa lang. Show the whole video. Sa video clip na inilabas ng Chinese Coast Guard, makikitang inambahan ng mga Pilipinong sundalo ang mga Chinese Coast Guard. Sa isa pang video, makikitang mabilis ang rubber boat patungo sa rigid-hulled inflatable boat ng CCG. Pero sa inilabas na video ng Armed Forces of the Philippines, makikitang pinagpapalo ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong sundalo. Sa bagong inilabas na video ng AFP, makikita rin kung paano hinarangan ang mga Chinese na makalapit sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Chinese Coast Guard, Pilipino daw ang unang nag-udyok kaya nangyari ang insidente sa Ayungin. Pero hamon ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, na ilabas ng Chinese Coast Guard ang buong video ng insidente. Well, what they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. In fact, part of the video you could already see that they were quite close to the ship to BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video at naipapakita naman doon sila ay lumapit. Ito ang ikalawang pagkakataong lumapit ng 20 hanggang 30 metro ang mga Chinese Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Noong 2024, nakalapit din ang mga Chinese sa barko ng Pilipinas nang harangin nila ang RORE mission kung saan naputulan ng daliri ang isang tauhan ng Philippine Navy at ninakaw ang ilang baril at military equipment ng mga Pilipino. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, umaksyon lamang ang mga sundalo ng naaayon para itaboy palayo sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese Coast Guard nang makitang lumapit at kinukuhanan ng larawan at video ang kanilang istasyon. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements. Sila ang nag-provoke, sila ang lumapit. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. 2 sundalo ang nasaktan sa insidente kahapon sa Ayungin. Nasugatan sa ulo ang isang sundalo at nabugbog ang braso ng isa pa. Aniya, malinaw na paglabag ito sa itinakdang exclusive zone at tila layunin lamang na mag-udyok ng komprontasyon. Naniniwala rin si Trinidad na bahagi ang insidente para bumawi ang China sa kanilang naratibo, lalo na't sunod-sunod silang napapahiya sa international community. Mula sa usapin ng Arbitral Award, pag-claim ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes, napilitan din silang tanggalin ang floating platform sa Bajo de Masinloc hanggang sa monkey video na hinahamak ang sambayan ng Pilipino na hindi nila maipagtanggol. Yes, ito ay isang attempt nila na bumawi sa information space, sa information domain. Bakit? Bugbog sila, talunan sila. Yung sa Bajo de Masinloc, they were forced to remove yung related video na depicting us as monkeys. The Chinese Communist Party through MOFA had to disown China Daily, when in fact China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party. But MOFA had to distance themselves from that product of the China Daily. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.